Nasa harap na siya ng mesa ng binata at nakatayo nang di pa rin tumagangat ng tingin. Mukhang busy na busy nga ito dahil nakakunot noo pa ito. Bago pa niya maisipang lumabas, tumikim na siya para makuha ang atensyon ni Giancarlo. Saka lang ito tumingin sa kanya na nagtatanong ang mga mata. Hindi pa rin niya alam ang sasabihin kaya agad na nilahad niya ang kamay na may hawak ng coke at mas talo ito napakunot noo. Pinapabigay ni Miss Monica dahil marami raw kayong ginagawa at kailangan niya raw para makapag-relax ng konti. Patay talaga siya. Kung malalaman ni Monica na pati ito, ginagamit niyang alibi para mapalapit kay Giancarlo. Biglang umiti ang binata pero nakakunot noo pa rin. Really? Baka nagkakamali ka? It might be for Adrian. Sabi nito at pakiramdam niya ay alam din itong si Adrian ang apple of the eye ni Monica. Hindi po. Di po ba ito iniinom niyo kapag stress kayo masyado? Agad na sagot niya. Binitawan itong ballpen na hawak at mataman siyang pinagmasdan. How did you know? Curious sa tanong nito. Nanlaki ang mata niya. Baka makahalata na to sa kanya. Si Miss Monica po. Wala na siyang maisip na isasagot at parang litong kuminsido sa sagot niya. Pero kinuha na rin ito ang iniabot niya. Well, thank you. Tipid na naman tong umiti. Nagtataka pa ito nang di agad binitawan ng lata ng cola. Ako na hong magbubukas. Sabi niya sabay minuksan nga iyon sa harapan nito. Nagulat pa silang pareho nang biglang bumuhos ang laman ng lata. Mabilis na alay ni Giancarlo ang mga papeles sa mesa bago pa man yan mabasa. Para naman siyang hilong talilong na agad tinapon sa basa lang nasa gilid ang bumubulwak pa rin na lata. Naalala niyang nahulog pala ito kanina at gumulong kaya nagkaganon nang buksan niya. Nang maitapon ng lata ay napatingin siya kay Giancarlo. Sorry po, sorry talaga. Nahihiyang-hiying pa umanhin niya. Nakita niya nang pinupunasan nito ang panyo ang medyo nabasa nitong coat. Buti na lang itim ang kulay nun. It's okay, excuse me first. Maikling sagot ito at saka umalis sa harapan niya. Nakita niyang pumasok ito sa isang pinto sa gilid. Tingin niya si Arian sa loob ng kwarto nito mismo. Napatingin siya sa paligid para mahanap ng pamuna sa mesa. May nakita siyang box ng tissue sa mesa kaya kumuha siya at pinupunasan ng mga natapong inumin doon. Bigla'y may narinig siyang sunod-sunod na katok. Natigil siya sa ginagawa at napatingin sa pinto. Bumukas yun at inilawa si Mrs. De Luca, ang lola ng dalawa. Nakatingin to sa phone na hawak niya kaya di siya nakita agad. Nagpapanik na lumingaling nga ulit siya at na makitang ilalim mo mesa ni Giancarlo, di na nagdalawang isip na yumuko at pumasok doon para magtago. Nakaluhod siya sa sahig habang ang dalawang kamay naman nakahawak din sa sahig para wag siyang matumba. Buti na lang malaking espasyo sa ilalim ng mesa ni Giancarlo. Hindi niya alam kung bakit nagtatago siya roon. Yun lang agad na isipan niyang gawin. Narinig niyang bubukas ang pinto ng CR. La, ba't nandito ka? Dapat dumiretso ka na sana sa bahay pagkagaling mo sa biyahe. Narinig niyang tanong ni Giancarlo. I just don't want to miss the chance of seeing your brother here. Hindi pa rin ako makapaniwalang napapayag natin siya na mag-focus sa pamamahala ng mga negosyo at kumpanya natin. Tinig naman ng matanda ang narinig niya. He is doing well, la. Don't worry. By the way, have you seen Miss Ibarra po? Naalalang itanong ni Giancarlo. Baga pa siyang pumikit na marinig na hinahanap siya nito. Who's Miss Ibarra? Nagtataka ang tono ng boses ng lola ng lalaki. She's Monica's new assistant. Maikling sagot nito. Oh my! Nag-resign na ba ulit ang assistant niya? I think I need to speak to her. Hindi porket inaanak kong mama niya, ipalalampasin ko na lang siya lagi. Well, you know Monica, I think umuwi na siguro si Clara. It's her first day today. Anyway, regarding Adrian, he was busy with the photo shoot the whole day. I think he loves doing it. Si Giancarlo ulit. What? We have our own photographers. Hindi ko siya pinatigil sa pagbabana niya para maging photographer dito. He should be helping you managing our companies. May pagkadiskustong sabi ng matanda. Napangiwi ang mukha niya dahil nangangalay ng kamay niya kaya maingat siyang umayos ng pwesto. Sa kanya hinawakan na isang nakatab na picture frame malapit sa isang kamay niya. Nagtatakang pinulot niya yun habang maingat na umupo sa sahig habang nakayuko pa rin. Umupo ka muna, la. Adrian will have a meeting with one of our clients tomorrow. Sa kanya ko inassign si Mr. Jackson. Alam kong gagawin ni Adrian ang lahat ng mga hiling mo dahil nag-aalala siya sa kalusugan mo. I'm also worried, so please po, pakisunod ang bilin ng doktor. Hayaan mo na kami ni Adrian sa pamamahala dito. Nakikiusap na sabi ni Giancarlo. I'm perfectly fine. Pinapaubaya ko na sa inyong lahat. Pero gusto ko rin gabayan kayo lalong-lalo na si Adrian. Ayoko na bigla na naman siyang mawawala sa pagbabanda niya. Hindi na kayo mga bata.
Pinagbigyan ko siya sa gusto niya dati at tapos na ang paglaro na yung iyon. Gusto ko magkaapo na sa inyo. I am so happy na isipan mong sundin ang hiling ko. Napag-usapan niyo na bang date ang kasal? Excited na tanong pa nito. Kasal? Si Giancarlo ay kakasal? Kanino? Parang may tumarak na punyal sa puso niya sa nalaman. You'll be the first to know if may naset na kaming date. Sa ngayon, iahatid na muna kita sa bahay. May pinandaan na akong pagkain para sa'yo. Adrian will also go home early for our dinner, okay? Pumayag akong sabay muna uwi hanggat hindi pa ako kinakasal para sa'yo. Adrian also decided na doon natitira muna. Kaya kapag sinabi namin huwag ka na magpapagod dito at hayaan na kaming dalawang umahalay, makinig ka po. Hindi ka na rin bata para pagurin masyado ang sarili mo. Kami naman na mag-aalaga sa'yo sa mga negosyo natin, okay? Malumanin na sabi ni Giancarlo. Okay, iho. Maikling sagot ng lola nito na alam niyang nakangiti. Siya naman ay parang may iyak na habang nakasalampak sa sahig. Let's go, anang binata. Nakita niya nung lumapit to sa mesa at may kinuha, kaya hindi siya halos humihinga. Umalis din to agad na may bitbit na. Nang marinig niya na ang pagsara ng pinto, saka lamang siya nakahinga ng maayos. Saka lang bumalik sa isip niya ang narinig. Ikakasal na si Giancarlo? Kanino? Tsaka may naalala ang frame na hawak. Dahang-dahang tinignan niya ang harap noon. Napasinghap pa siya na makitang nasa larawan. Si Giancarlo nakangiti habang yakap ang babae na nakangiti rin. Nakataas pang isang kamay nito at may suot na singsing. Hindi siya makapaniwala na makilala ang babae. Siya bang babaeng pakakasalan ni Giancarlo? Ang babaeng nasa larawan kasamang binata ay walang iba kundi ang ex ni Adrian na si Hannah. Kara's POV. Kanina pa siya umatungal ng iyak habang tahimik na nakikinig. Sa kabilang linya si Alicia. Ang sakit-sakit. Kung kailan malapit na ako sa kanya, saka ko malalamang ikakasal na siya. Ayoko na. Uuwi na ako dyan bukas. Pahikbi-hikbing sigaw niya. Tigmak ng luha ang mukha niya at wala siyang planong pahira ng mga yon para mas feel ang pagdadrama. Ikakasal pa lang naman. Hindi pa kasal. May pag-asa pa. Ikaw na nga may sabi na gagawin mong lahat para magiging Mrs. De Luca ka. Paano mangyayari yun kung uuwi ka rito? Mahinahong sabi ni Alicia habang kausap niya to sa kabilang linya. Bigla siyang tumigil sa kakangawa. Oo nga naman. Wala pa siyang ginawang hakbang kaya hindi siya dapat susuko. Isa pa ito naman ang pinakadahilan kung bakit nandun siya. Ilang taon niyang iningatan ng nararamdaman para kay Giancarlo. Ngayon pa ba siya susuko? Mabilis sa pinahid niya mga luha sa mukha. Tama ka, Alicia. Wala sa lahi namin ang basta-basta na lang susuko. Salamat at hulog ka talaga ng langit, besh. Tawagan na lang kita uli ha. Ingat ka dyan palagi. Mabilis siyang nagpaalam dito. Okay, ikaw din. Ingat ka dyan. Fighting, besh. Fighting. Sagot naman ito. Nang maibaba na nito ang phone, agad nang tinawagan niyang lola niya. Apo, buti napatawag ka. Agad sinagot ng matanda ang tawag niya. Lahat ba nang binigyan mo ng payo tungkol sa gayuma o mepekto lahat? Wala bang pumalya? Agad nabungad niya sa phone. Ha? Nagtatakang tanong nito. As in, nagkatuluyan ba silang lahat? Pangulit niyang tanong. Oo naman, wala pa namang bumalik sa akin para magreklamo. Nagtataka man sumagot din to. Ang kaninang umiiyak na mukha ay malaki ang ngiti nang marinig ang sagot ng lola niya. Maraming salamat la. I love you. Ibababa ko na po ito. Okay lang po ako rito. Huwag niyo rin hong pababayaan sarili niyo dyan ha. Bye. I love you ulit. Maagap na sagot niya at sa kanya pinutol ang tawag. Excited tumayo siya, hinalungkat ang malaking bag. Nabangiti siyang lalo na makitang hinahanap. Hawak niya ang libro ng lola niya sa panggagayuma. Hindi siya nagpaalam itong dadali niya yon. Di pa rin naman hinahanap ng lola niya yun eh. Dumapa siya sa kama habang sinimulang basahin ang libro. Hindi niya alam kung ilang oras niyang binasa yan pero wala siyang naramdamang pagod. Bagkos nakadama siya ng panibagong pag-asa. So bukas niya sisimulan ng pinakauna sa libro. Nakangiting tumihaya na siya sa kama. Niyakap ang libro hanggang sa nakatulugan na niya. Maaga siyang nagising kinabukasan para maihanda ang unang hakbang sa panggagayuma niya. Nagdiktik siya na 3 piraso ng bawang at kalahati ng isang sibuyas. Kailangan niyang ihalo ang mga yun sa pabango niya. Nagtataka man siya kung bakit para siya magluluto ng paksiw sa mga sangkap na ihahalo. Buo naman ang paniniwala niya sa libro ng lola niya. Inamoy pa niyang kamay pagkatapos ay agad din namang nilayuyon sa ilong dahil ang baho ng amoy. Sigurado naman matatabunan ng amoy nun dahil sa ihahalo niya naman yun sa pabango niya. Agad kinuha niyang bote ng kolon sa bag tsaka inihalo ang bawang at sibuyas direktik.
Pagkatapos taimtim na dasalan iyon gaya na nakasulat sa libro. Cum ergo caritas, haec potia vitae mei, amat notitiam et endless. Cum ergo caritas, haec potio vitae, may amoy notitiam at endless cum ergo caritas. Ilang beses niya iyong inulit-ulit habang nakapikit ang mga mata. Nakataas pang kamay sa taas ng bote ng kolon. Nang matapos, nakangatay nilagay na niya sa loob ng bagong kolon. Nagmamadaling luto din siya ng agahan niya. Wala siyang natanggap na tawag or text galing kay Monica, so ibig sabihin nun hindi siya inaasang pumunta sa opisina ng maaga. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang work hours niya. Bago mag alas 8, nasasakay na siya papunta sa opisina. Sa 6th floor siya pinapareport ni Monica araw-araw. Andon ang opisina nito. Nang pumasok siya sa pinto ng isang malaking kwarto, doon nakita ang maraming cubicles na nasa loob. Alam niyang nandun ang mga designers ng kumpanya at ang mga na-assign sa advertising. May nakikita na siyang 5 na nasa kanya-kanyang cubicles. Ngilitian niya ang mga ito. Hindi pala mukhang mga models din ng mga designers nila. May isa sinuklian din ang ngiti niya. Meron namang tinaasan lang siya ng kilay. Inanap niya ang office ni Monica sa loob. May nakita nga siyang pinto doon at may pangalan ng babae. Kumatok siya na mahina nang walang sumagot. Sinubukan niyang buksan yun para silipin kung may tao sa loob. Wala pa ito sa loob kaya hindi na siya tumuloy. Bumalik siya ulit sa taong nasa cubicles nila. Hi, good morning. Ako nga pala si Clara. Bago lang po ako rito. Pagpapakilala niya sa 5 na pinakita sa mga itong malaking ID na suot niya. Hi, I'm Kyla. Nakangiting pagpapakilala ng isa. Sa 5 andon, ito lang ang may itsura. Ang 2 kasi medyo may katandaan na, mukhang mga istrikta. At ang 2 pang iba'y may mga baklang may mga edad na rin. Lumapit siya agad sa babae at tumupo sa upuang nasa tabi nito. Nilahad pa niya isang kamay sa babae. Ako pala yung bagong assistant ni Miss Monica. Dugtong pa niya. Pinaiyak ka ba agad sa unang araw mo? Natatawang tanong ng babae. Sikat pala talagang babae sa talent ito sa pagpapaiyak ng assistant nito. Ikaw pala yung bagong assistant. Pakikuha nga ako ng cappuccino sa vendo. Biglang sabat ng babae mukhang si Bella Flores dahil sa tattoo na kilay nito. Ay, sige po. Agad tumayo siya. Black coffee naman sa akin. Sabi naman ng isang babae. Coke at chocolate naman sa akin. Sabi ng isa sa mga bakla. Okay, sige. Lalabas lang ako at kukuha. Masiglang sabi niya. Masaya siya at kinausap na siya ng 4. Lalabas na sana siya nang pigilan siya ni Kyla. Wait lang. Hingan mo muna sila ng pambili mo. Alam ka namang ikaw magbabayad eh. Ikaw na nga yung intusan. Hindi mo naman trabaho yun. Sabi nitong tinignan pa ang 4. Sa ground floor ka kumuha kasi libre naman yung vendo doon. Sabat naman ng isa. Kayong kumuha doon dahil kayo naman ang iinom. Si Kyla ulit. Bago pa siya makapagsalita, ay inirapan ng 4 si Kyla kaya nagkanya-kanya na nang kuha ng pitaka sa bag at kumuha ng pera at padabog na nilagay sa mesa. Alanganing kinuha niya ang pera ng mga ito, saka ngumiti kay Kyla na tumango sa kanya at ngumiti rin. May mga vendo machines kada floor kaya agad na siyang lumapit doon. Pilit inaalala mga pinabili ng 4. Bumili muna siya ng Coke in can at chocolate drink na nasa bote. Nilagay ang 2 sa malaking bulsa ng suot niyang slacks. Saka siya kumuha ng cappuccino at black coffee. Dahan-dahan ang pagtalikot niya sa vendo para wag tumapan ng mga kape sa plastic cup. Muntik pa niyang mabitawan ng mga iyon. Nang pagharap niya halos mabugo niyang katawan ng isang lalaki. Oops! Nabiglang sabi nito na agad na hawakan ng 2 kamay niya para umesteady yun sa ere. Agad na nabosesa niya ito. Si Adrian uli. Bakit ba parang nagiging normal na lamang ang ganoong eksena sa kanilang 2? Kanina ba yung isang kape? I don't think darating si Monica na dahil may out-of-town project siya. Sabi nito dahan-dahan ang binitawan ng mga kamay niya. Sasagot pa sana siya, pero agad nang laki ang mata niya dahil akmang dadaos-dos sa baba ang suot na garderized slacks. Dahil siguro sa bigat ng Coke in can at bote ng chocolate, drink sa magkabilang bulsa niya. Medyo maluwang din kasi ang suot niyang yun. OMG! Mahuhubaran pa yata siya nang wala sa oras. Sir Adrian, pwede po bang pigilin niyo yung garter ng stocks ko, please? Parang mahuhulog na po siya. Bilis po. Nanlalaki pang lalo ang mga mata niya. Nang maramdaman ang garter ng suot niya na bumaba na sa balakang niya. Dumako kagad ang mata ni Adrian sa slacks niya kahit gulong-gulong ekspresyon ng mukha nito. Nang dadaos-dos na nga ng tuluyan ng suot niya, mabilis na nitong napigilan iyon. What the? Parang kabado rin ang tono ng boses ng binata. Hawak na nga nito ang garter ng slacks niya sa magkabilang gilid niya habang nakataas pa rin ang 2 kamay niyang may bitbit ng kape.
Sa ayos nilang iyon, hindi maiwasang mapadikit ang dibdib niya sa katawan nito. Unti-unti siyang tumingala para tingnan ang mukha ni Adrian. Nakita rin niya nang yamuko ito sa kanya na parang mahimasmasan pa lang sa gulat. Naparunok siya bago nagsalita ng mahina. Pakikuha po muna yung mga laman sa bulsa ko para hindi po tuloy matanggal yung snacks ko. Nahihiyang sabi niya rito habang nakatingala pa rin sa mukha ng binata. Nakakunot ang noon nito na parang di agad pumasok sa utak ang sinabi niya. Maya-maya kinapa ng isang kamay niya ang isang bulsa niya habang isang kamay pinipigilan pa rin ang garter ng suot niya sa kabilang gilid. Kinuha nito ang coke and can sa bulsa niya saka itinaas ang slacks niya sa parting iyon. Yung isang kamay naman nito ay mabilis dinukot ang isang bulsa niya para kunin ang bote ng chocolate drink at itinaas rin ang stocks niya sa bahaging iyon. Sabay pa silang napabuntong hininga nang maiayos na ulit ang suot niya. Bahagya pa siyang umatras sa mapansing magkalapit pa rin sila sa isa't isa. Nakita niya na isa-isang tingnan ni Adrian ang mga kamay na bitbit ang mga nakuha sa bulsa niya. Now, kanina naman ang mga ito. Mas lalo pang nagtataka ang boses nito. Nahihiyaman hinayaan na niyang sabayan siya ni Adrian sa pagpasok muli sa loob habang bitbit pa rin ito ang mga pinakuha niya sa bulsa kanina. Wala siyang kaimik-imik habang naglalakad at papunta sa cubicle kung saan nandoon ang 5. Nakita niyang nagsidatingan pa rin ang ibang mga nandoon at bumabati kay Adrian. So kanina tong chocolate drink at coke? Tanong ni Adrian nang tumigil na sila sa cubicle na iyon. Nakita niya ang mga nagulat na tingin ng mga kasamahan nang tinan nito si Adrian. Amin po yan, sir. Parang nahihiya pang sabi ng isa sa mga bakla. Mabilis tumayo ito at kinuhang dala ni Adrian. Di naman nagintay pang tanongin sila ni Adrian ang dalawa pang utos sa kanya kanina. Mabilis tumayo ang mga ito at kinuha naman ng bitbit niyang kape at nagpasalamat. Nakita niya nakapamulsa na ang binata sa suot nitong pantalon nang pagmasdan isa-isa mga tauhan nito. Miss Ibarra is Monica's assistant. Hindi siya taga-bilin ng mga gusto niyong inumin, okay? Nakangiti man ang mukha ni Adrian. Parang may ibang dating naman yon. Nakita niya na nahihiyang yumuko ang 4 habang si Kyla na may napapangiti na pinagpatuloy ang ginagawa. Okay lang naman po. Sabi pa niya pero kinumpas lang nito ang kamay sa harap niya na parang pinatigil agad siya sa pagsalita. Maliwanag ang sinabi ko, Carla. By the way, since Monica will not be here today, I wanted to go to the conference room. I'm sure alam mo kung saan yun. We will have a meeting an hour from now so pakicheck na lang muna if okay ng lahat sa itaas. Utos itong bumaling na sa kanya. Biglang lumiwanag ang mukha niya na maisip pa siguradong nandun si Giancarlo. Hindi nakaligtas sa mga mata nito ang reaksyon niya. Yes, my brother will be there. Biglang sabi nito at seryoso pa rin ang boses pero kitang-kitang nanonood nitong tingin. Hindi niya maiwasang ngumiti sa kanyang mukho. Wala siyang pakialam kung halatang-halata na siya ng kakambal ni Giancarlo. You can go now, Clara, sabi nito bago tumalikod. Kulang na lang mapapaindak siya sa kilig. Mabibilis sa mga hakbang na pumunta siya sa restroom ng floor na iyon. Hindi niya alam kung may cubicle ba siya or may locker, kaya't lagi pa rin niyang suot ng maliit na bag na ang tanging naman ay cellphone, pitaka at kolonya. Nakangating kinuha niyang kolon. Ito na ang unang hakbang ko sa puso mo, Giancarlo. Nilagyan niya ang gilid ng dalawang tenga at saka lieg. Bigla siya natigilan na parang mas tumamang ang amoy ng bawang at sibuyas na inilagay niya doon. Napatingin siya sa salamin. Sa masyadong plain na mukhang iyon, kailangan niya talagang mahika ng gayuma, kaya hindi niya iindahin ng amoy. Total isang araw lang naman. Kailangan niya ipaamoy iyon kay Giancarlo habang nasa katawan niya. Sa kanya ibubulong ulit ang ritual. Kapag malapit siya rito, tas yun na yun. Pwede niya nang alisin ang amoy ng kolon sa tenga at leeg. Ngumiti na ulit siya at pinisil-pisil pa ang dalawang pisngi para mamula-mula iyon. Giancarlo, my loves, makakalimutan mo rin si Hana kapag napapaibig na kita. Nang pumasok siya ng conference room ay nakita siyang folders sa harap ng mahabang mesa doon. Binigyan siya ng instructions kanina ng babaeng nakita niya sa labas. Hindi niya pinansin ang mayat may pagtatakip ito ng ilong habang masama ang tingin sa kanya. Hindi lang din isang beses itong bumahing sa harapan niya. Kunyari hindi siya apektado sa reaksyon nito kahit alam na alam niya ang kolon na may ritual ang naaamoy nitong hindi ka nais-nais. Parang hinahabol to habang nagsasalita pagkatapos umaalis ito sa harap niya nang maibigay ng lahat ng mga dapat niyang gawin. Nalingunan pa niya itong patakbo patungong CR. Ang arte? Mahinang sabi niyang umingos pa rito. Inawakan niyang leg tsaka inamoy ang kamay. Bigla rin niyang inayo ang kamay sa tindi ng amoy. Iiwasan na lang niyang mapakapit kahit kanino.
Para kay Giancarlo lang naman talaga kasi ang kakaibang amoy na yon, at tiyak niyang Lelaine mananatili sa utak nito kapag nasambit niya ang ritual. Inilagay na nga niya isa-isa ang mga folders sa mahabang mesa, tsaka nilagyan din niya ng tagi-isang bote ng tubig ang tabi ng mga folders. Maya-maya bumukas na nga ang pinto at agad niya nakita ang sa tingin niya yung mga executives ng company. Nag-uusap ang mga ito habang papasok. Hinanap agad ng mga mata niya si Giancarlo pero wala pa ito. Pumunta siya sa pinakadulo sa likuran para hindi siya mamawi ng mga tao sa loob. Tuwid na nakatayo lamang siya roon habang nakapagkit ang mga mata sa pinto. Nakaupo ng apat na pumasok sa loob. Nang bumukas muli ang pinto, tinuwa noon si Mrs. De Luca, ang lola ng kambal. Kasunod dito ay si Giancarlo. Automatikong napangiti siya habang nakatitig sa gwapong mukha ng lalaki. As usual, maayos na maayos ang pagkakasaklay ng buhok nito. Biglang napatingin siya sa lalaki nasa likod nito at siyang nagsara ng pinto na walang iba kundi si Adrian. Napatingin din ang binata sa kanya at agad dumako ang mata nito sa snacks niya saka ngumiti na parang pinipigilan lang na mapatawa. Wala pa sa loob na napahawak siya sa garter ng snacks nang maalalang nangyari kanina. Naniningkit ang mga matang tinitigan niya rin to. Kahit alam niya nagsisimula na rin mamula ang magkabilang pisngi niya sa hiya. Di na siya tinapunan parang tingin ni Adrian nang maupo na ito. Si Mrs. De Luca nakaupo sa pinakagitna na mesa, habang nasa magkabilang gilid naman sa tabi nito sina Giancarlo at Adrian. Good morning everyone. We have this emergency meeting because I believe you also heard about this Dashing Ash agency, right? It is a startup modeling and advertising agency, but it seems like it is making a buzz now. Panimula ni Mrs. De Luca. Nakita niyang tumango-tango ang mga nandun. May iba pa nga nagbubulungan habang nag-uusap. Nanatiling nakatayo lang naman siya sa likuran habang di inalis ang tingin kay Giancarlo. Pinagsawa niya ang mga mata sa mukha ng lalaking matamang nakikinig naman sa lola nito. Maya-maya may mga pinakitang slide sa harap kaya't napatingin din siya roon. Napakulot siya na makita ang isang malaking building din na may pangalang Dashing Ash. Hindi ito pahuhuli sa malaking building ng Dynasty Agency at talatang bagong-bago pang building. Natahimik ang lahat habang pinapanood ang pinapakitang building ng kumpanya. Bigla ay pumalit ang isang mukha na napakagandang babae na sa tansya niya nasa mid-40s na ang edad. This is Diana Madrigal. She is the sole owner of Dashing Ash Agency. She started the business early this year with the help of her late husband, a rich businessman in Italy. She also designed some of her models' dresses. She's planning to have their own fashion magazine, so in short, she is my rival and we won't let her company replace us at the top spot. Seryosong sabi pa nito. Napatitig siya na matagal sa magandang mukha ng babae. Kahit pa edad na ito, hindi may kakailang kakaiba ang ganda nito. Ano ang gagawin ni Clara sa plano niyang panggagayuma kay Giancarlo? Magtagumpay na kaya siya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.